Yeah, Major Lorenzo Salaguban. Can you stand up, sir? Stand up, sir. To be acknowledged, ayan si sir. Ang layo ng tingin ko, nandito pala. Okay. To give us an information number. Alam ko na kung bakit pangliligaw ang pangliligaw. Kasi para makita ng younger generations kung paano manligaw. Kasi sa ngayon, Facebook na lang dinadaan, di ba? Ganun ba? Agree ba kayo doon? Facebook I miss you. Yun pala, nakakuha ng piso. I miss you. Okay, to introduce our guest speaker for this afternoon. Can you introduce the one? Please welcome back Dr. Teresita C. Fortuna. To introduce USEC FPP. Our special guest this afternoon is one of the hardest working officials of the Department of Science and Technology. He is a chemical engineer and the Master in Science degree in Industrial Engineering from the University of the Philippines. More than imparting the complex concepts of engineering, probably his best accomplishment as an educator is in teaching by example his students and his co-workers in DOST the value of a good work ethic and commitment and dedication to one's profession. That he won the Lingkod ng Bayan Award is a testament not only for what he has done and continue to do for science and engineering in the country, but more important, for his outstanding qualities as a human being. Currently, he is the president of the Philippine Association for Advanced Sciences. He has just
being elected as chair for the 15th session of the prestigious United Nations Commission on Science and Technology for Development during its 14th session in Geneva last May. Ladies and gentlemen, the Undersecretary of the Department of Science and Technology, Undersecretary Fortunato Boy de la Peña. Magandang hapon sa inyo lahat. Siguro mga few years na rin ako hindi nakakabalik dito sa TUP, kaya medyo nagulat ako dahil marami na rin pagbabago. Itong building na ito ay sa tingin ko bago pa at nagagandahan ako sa architecture. Nag-uusap kami ni President Caparas kanina kung ano yung advantages and disadvantages nitong klase ng structure na ito. And unang-una, di ba, nakakatipid tayo sa lighting dahil natural light, pero at the same time, tagus-tagus din na init, Pero malaking advantage yung tuloy-tuloy na yung sunlight. At architecturally maganda po siya, And natutuwa ako dahil ang Technological University of the Philippines ay patuloy sa kanyang implement ng mga programs na may kinalaman sa science and technology. Una muna, gusto kong i-congratulate lahat ang nag-participate dito sa Regional Invention Contest and Exhibit. Ang tawag natin ay RISE para sa National Capital Region for your passion in championing Filipino-made innovations and technology. Para doon sa mga mananalo, siguro mamaya may mga magbo-blow out na dyan, malapit lang naman yung mga lugar kung saan pwede kayong mag-blow out, kaya sabihan lang nyo kami. But after the excitement, doon sa mga sumali at sa mga nanalo, ano na kaya ang susunod na hakbang na gagawin ng mga sumali dito at mga nanalo? Interested po kaming malaman kung ano yung mga mangyayari after this competition or contest. Siguro ang unang-unang pwedeng mangyari dahil ito ay regional invention contest, yung mga nanalo dito at yung iba pang mga nag-join, pwede nang mag-prepare for the National Inventions Contest next year. Ang pagkakaalam ko, hindi na taon-taon ngayon yung national contest. So, ngayon yung regional and we are preparing, tama po ba, for the national competition next year. And I know that some of our inventors here are planning to join international competitions also. Mabanggit ko lang na yung nanalo ng Regional Invention Contest last year, yung Ramon Magsaysay High School. Sumali po ba ang Ramon Magsaysay High School uli ngayon? Andun, maganda kanilang uniforme. Okay? Ay sumali at nanalo sa International Engineering Invention and Innovation Exhibition in Malaysia. Totoo po ba? Okay? Okay. Siyempre, malaki ang impact sa pagsali sa mga ganitong international competition. Hindi lamang yung pera na mapapanalunan, but more importantly, yung exposure to the level of science and technology and innovations that they can observe in other countries. Alam niyo, kagagaling ko lang sa isang tawag dito, sa isang assignment. Kasi yung ASEAN, nagpe-prepare na maging ASEAN community by year 2015. Marami pong implications yung pagiging isang ASEAN community. At isa sa mga bagay na kailangan paghandaan ay yung may kinalaman sa science and technology. Kaya ako binigyan ng assignment. Magandang assignment naman, binigay ng ASEAN, kailangan sumulat ako ng report sa State of Science and Technology in ASEAN. At syempre, para masulat mo yun, kailangan matingnan mo yung lahat ng member countries ng ASEAN. At ako ay nagkaroon ng pagkakataon na makita at makausap yung mga leaders nila sa science and technology. Syempre, alam naman natin na yung 10 miyembro ng ASEAN magkakaiba ng level of development. Nandyan yung Singapore
at one extreme na talaga namang first world na sila. No? Yung budget nila for science and technology from 2012 to 2015 ay $16 billion, Singapore dollars. Kung i-convert mo yun sa US dollars, siguro approximately yun ay mga between 12 to 13 billion US dollars. Pag dinivide mo by 5 years, very close to $3 billion a year. Ang budget ng DOST, okay, kung pwede kong i-compare, ay umaabot na sa 8 billion pesos a year. No? So kung i-multiply mo siya ng 5 taon, aabot ng mga 40 billion pesos. Pag kinonvert mo siya sa dollar, almost $1 billion. Pero 5 taon yun. Yung sa Singapore naman, 3 billion, 1 taon. No? So makita niyo yung difference. Kung titingnan mo yung Malaysia at Thailand, medyo siguro mga 5 doble na rin ang kanilang budget compared sa budget natin for science and technology. At kita-kita mo naman dahil makikita mo sa kanilang infrastructure, yung kanilang mga laboratories at buildings, talagang medyo up-to-date na. Pero siguro hindi naman natin pwedeng sabihin na mas magaling sila kaysa sa atin. Ano po? Siguro nagkataon lang na mas marami silang pera na pambili ng mga gamit. Ano? Kung pupunta ka dun sa ibang bansa, iba-iba ho eh. Halimbawa sa Brunei. Sa Brunei, mayaman nga sila, pero parang wala silang interes. Ano, siguro dahil nga mayaman na sila, so para pa sila magpapakahirap kung andyan na naman yung kanilang yaman sa oil. Pero kung titingnan niyo yung ibang natitirang bansa, okay? Siguro Indonesia, yung Pilipinas, yung Vietnam, tapos yung mga nando sa bagong mga ASEAN countries, yung Myanmar, yung Laos, yung Cambodia, makikita natin na napakalaki ng disparity in terms of development, science and technology wise. Yung Indonesia at Philippines, parang sila ngayon ang nasa the same category dahil nga tayo ay medyo nagkulang in terms of providing resources for the development of science and technology in the past. Although ngayon medyo humahabol na rin tayo, kaya nandun tayo sa panggitna. No? Kung yung Singapore, Malaysia at Thailand medyo nandito na sa bandang mataas-taas, tayo nasa gitna. Ang Vietnam, kahit sila ganon, mataas na rin ang antas nila dahil hindi sila nagpapabaya sa kanilang pag-develop ng mga tao o human resources. Mas madami silang napoproduce ng mga PhDs sa science and technology at ang kanilang research ay tuloy-tuloy. Kahit natitingnan mo yung mga building nila, parang luma yung kanilang university. Pag tiningnan mo kasi itong TUP ngayon maganda na ho ito kung i-compare mo dun sa mga napuntahan kong mga university sa Vietnam o sa Cambodia o sa Laos o sa Myanmar. At malaking kagandahan itong campus na ganito at katulad din ng iba pang mga universities natin. Kaya siguro kailangan lang talagang mapag-ibayo natin. Number one, yung development ng ating human resources. You know? Kaya malaki ang role ng mga pamantasan katulad ng Technological University of the Philippines. Huwag nating isacrifice ang quality. Pagsikapan natin na talagang ma-maintain ang excellence. Huwag yung pwede na to o pwede na yan. Kailangan talagang maging stricto tayo sa quality at sa ating standards. At nakikita naman natin dun sa mga klase ng mga output na napoproduce ng ating mga estudyante. Okay, ang isa pang option, maliban sa pagsali sa mga susunod pang level ng competition, whether it is a national competition or international competition, siguro pwede na kayong mag-isip kung anong susunod na hakbang para ma-improve yung inyong invention. Kaya para dun sa mga dumalo ng Technology Forum kahapon, sa maginawa yung Technology Forum test, dito rin, narinig siguro nyo yung mga sinabi ni Dr. Colorado at kung ano yung mga klase ng pwedeng assistance na maibigay ng Technology Application and Promotions Institute at ng DOST NCR para ma-improve pa yung mga invention. No? Ang pangatlong pwede nyong magawa, baka po pwede na kayong pumunta sa
eka nga sa negosyo. Gaya nga na sinabi ni Dr. Fortuna kanina,